Kung sumama ang loob ng boyfriend ko. Lalo't hindi pa naman kumpirmado na totoo nga yung nasagap na chismis ng tiyahin ko. Hindi ko sinamahang mamalengke si Lance. Naglinis kasi ako ng bahay at naglaba kinabukasan. Hapon pa ang dating ni Tita Adora kaya marami pa kaming oras para maghanda. Pero pagdating ni Lance, meron siyang ikinuwento sa akin. Grabe yung nangyari sa palengke kanina, mahal. Oh, bakit? Nagkagulo ba? May nagbarilan? O may nagwala na baliw? Hindi, mas matindi pa dun. Ay, Anong ibig mo sabihin? may nakasabay akong mangyan. Bumili ng buto-buto. Oh, tapos? Nagbayad naman. Pero tarantado yung tindero. Literal na puro buto ang binigay. Inalis ba naman lahat ng laman? Akala yata hindi alam ng mangyan yung ginawa niya. Tapos? Ano nangyari, mahal? Tahimik lang yung mangyan. Umalis na pagkatapos magbayad. Pero bago yun, tumitig muna na matagal dun sa tindero. Tapos parang may binulong sa hangin. Mga isang oras na nakalipas, nagsisigaw sa banyo yung tinderong gago. Umiiyak, humihingi ng tulong. Hindi raw makaihi at sobrang sakit ng ari niya. Katulad din nangyari sa mga pinsan mo? Mas malala, pero halos iisang ritual siguro ang ginamit. Dahil parehong tribo ang pinagmulan ng mga kumulam. Ay, yan na nga bang sinasabi ko eh. Kaya dapat talaga, huwag tayong gagawa ng masama sa kapwa. Dahil minsan, ang bilis ng karma. Ikaw talaga, masyado kang nervyosa. Pinaalalahanan lang kita. Para hindi ka maligaw ng landas gaya nila. Salamat at huwag kang mag-alala, mahal. Hindi mangyayari sa akin ang ganun. Dahil sa mga naikwento ni Lance, bumalik na naman ang takot sa puso ko. Hindi ko alam kung bakit ganun na lang katindi ang kilabot na nararamdaman ko tuwing mapag-uusapan ng kulang. Hindi pa ako nakakakita ng taong kinulang. Lalo na yung nilalabasan daw ng mga insekto sa katawan. Pero maisip ko pa lang ang tungkol doon, parang bumabaliktad na ang sikmura ko. Bumibilis ang tibok ng puso ko at pinagpapawisan ako ng malapot. Dumating pa nga sa puntong napapanaginipan ko na ang tungkol doon. Mabuti na lang tulog manok si nanay. Lagi niya akong binabantayan sa pagtulog mula nung unang beses na binangungot ako. Sinabihan din ni nanay sina Lance at Kuya Howard na huwag munang babanggit sa akin ng mga kwentong katatakutan. Sumunod naman yung